Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamahal kong mga kapatid sa Islam, dalangin ko na nasa mabuting kalagayan kayong lahat at maligayang pagbabalik sa New Muslim Academy at sa isa na namang episode sa aming serye, ang mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sa episode ngayon, gusto kong talakayin sa inyo ang dalawang pangalan mula sa mga pangalan ni Allah. Karaniwan, isa lang ang ginagawa namin. Hindi ko matandaan kung nakagawa na tayo ng ilan sa isang episode, pero ito na nga, Al-Hafid at Al-Hafid. Ngayon, maaaring may magsabi, teka lang, parang isang pangalan lang ito, hindi dalawang pangalan. Al-Hafid at Al-Hafid, halos magkapareho sila ng tunog. At bilang sagot sa problemang ito, tama ka sa pananaw na ang dalawang pangalang ito mula sa mga pangalan ni Allah, magkapareho nga ang mga letra nila. Gayunpaman, iba ang pagbigkas ng mga ito. Magkakaiba ang mga padron ng tunog sa pagitan nila. At ito ay dahil sa ang pagkakaiba ay isang katotohanan, at ito ay makikita sa mga kahulugan. At ganoon sinasabi ng ating mga iskolar na binibilang natin ang mga pangalang ito bilang dalawang pangalan, hindi isang pangalan. Ang isang pangalan ay Al-Hafid, at ang isa pang pangalan ay Al-Hafid. Kaya ano ang ibig sabihin ng Al-Hafid? Bueno, sa aklat ni Propeta Jacob, sinabi niya sa kanyang mga anak na, sa katunayan, si Allah ang pinakamahusay na Hafid o tagapagtanggol. Pinoprotektahan niya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ang propeta, ay nagsasabi katotohanan, ang aking Panginoon sa lahat ng bagay ay Al-Hafid. Siya ay isang matibay na tagapagtanggol. Kaya si Al-Hafid, ang siyang nagpoprotekta. Al-Hafid, ang patuloy na nagpoprotekta. Subhanallah, kaya masasabi mong dalawang magkaibang pangalan ang mga ito. At sa kahulugan, ang isa ay nagbibigay katwiran. Sa kahulugan ng isa pa, nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang lawak ng proteksyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kaya sina Al-Hafid at Al-Hafid. At kapag tayo nauunawaan ito, talagang inilalapit tayo nito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang sangkatauhan, ayon sa disenyo, ay mayroon tayong likas na pagnanais na mabuhay, nasa loob natin ito, at ang kaligtasan ay naghahanap ng proteksyon. Ayos lang, itong pangangailangang mabuhay ay nagmumula sa pagnanais na humingi ng proteksyon at maging mapayapa kapag may proteksyon. Karaniwan tayong mas kalmado kapag alam nating may seguridad sa ating paligid at ito ay mula sa mula sa dalawang pangunahing pangangailangan ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay may hangaring mabusog, hindi magutom at maging ligtas. At sinasabi sa atin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at sa isa pang sinabi ng Allah, ibig sabihin ay sambahin ang Panginoon ang siyang nagligtas sa iyo mula sa gutom. Iyon ang una mong kinatatakutan, di ba? At binigyan ka niya ng seguridad, kaya hindi ka nakaramdam ng takot. Iyan ang pangalawang hiling mo. Kaya ang pagkakaroon ng mga kakampi, sina Al-Hafid at Al-Hafid, ito ay nagbubunga sa atin ng tunay na pagmamahal para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nauunawaan natin kung ano talaga ang ginagawa niya para sa atin. At kapag ang isang tao ay gumawa ng labis para sa atin, mahal natin sila. Kaya ito ang nagdudulot ng pagmamahal. Mayroon kaming mahal natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbubunga ito ng pagmamahal sa ating puso para sa Kanya at patuloy itong nagbubunga ng pagnanais na ito, na magpasakop at ihayag ang konseptong ito ng pagkaalipin. Ayos lang, kaya gusto naming magpasakop sa Kanya. Bakit hindi tayo dapat magpasakop sa Kanya? Walang ibang nagpoprotekta sa amin maliban sa Kanya, at lahat ng proteksyong natatanggap namin ay dahil sa Kanya. Kaya gusto naming magpasakop sa Kanya. Nais naming gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Subhanallah, at dyan ipinapakita ang pagiging alipin. Dahil nais ni Allah mula sa atin ang pagiging alipin, at ang pagpapasakop ay tungkol sa pagiging alipin, ang pagsunod sa mga dapat gawin, at pag-iwas sa mga hindi dapat gawin. Ito pala ang isa pang benepisyo mula sa mga benepisyo ng pangalang ito, at saka pinalalago nito ang ating kakayahang magtiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, umasa sa Kanya at bawasan ang ating pag-asa sa nilikha. Dahil sa puntong ito na ibinahagi ko kanina, tama ba? Natutunan natin mula sa pangalang ito na sa huli, sinumang tunay na makapagbibigay sa atin ng proteksyon ay magagawa lamang ito kung pahihintulutan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawin ito at bubuksan sa kanila ang kakayahang gawin ito. Natatandaan mo ba sa nakaraang episode na pag-usapan natin ang pangalang Al-Fatah, di ba? Siya ang siyang nagtataglay ng isang bagay na kailangan natin at binubuksan niya ito para sa atin. Kaya't pag-ari ng Allah ang proteksyong iyon at binubuksan niya ito para sa atin. Kaya para sa sinuman na makikinabang sa atin, sa huli ay kailangan natin ng proteksyon mula sa Al-Hafid at Al-Hafid para maprotektahan tayo ng sinuman. Kailangan natin ang patnubay mula kina Al-Hafid
at Al-Hafid, kaya ito ang dalawang pangalan mula sa mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa episode ngayon. Ipinakikilala kita ng naayon sa iyong Panginoong Subhana. Mahal ko kayong lahat para sa kapakanan ng Allah at hanggang sa susunod. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.